Favor be upon us all. Let the favor of God and man be upon us all. Kaya tayo ay bibigyan ng pabor ng Diyos sa ating mga amo na pag tayo hiling ng mataas na sweldo, mabait na mga amo. Amen! Nag-uusap po kami ni Pastor Lawrence kasi nung Saturday po kami po ay dumating. Nung last Saturday, kami po ay dumating at nung pong Wednesday, kami na lamang po ang naiwan ni Pastor Lawrence at lahat po ay sila Bishop Ted nagpunta po ng Qatar para po sa ating anniversary at yung iba po ay sa Manila. Sabi ko kay Pastor Lawrence, ano ang magiging kwento natin sa ating church kung tayo ay uuwi na? Amen? Walang kwento. Sabi ko nga, nag-opening prayer lang ako. Ikaw nag-exhort ka lang ng tithes and offering. Sabi ko, hindi. Kailangan meron tayong gawin para sa Panginoon. Na ma-minister natin yung mga kababaihan, no? Yung mga kababaihan dito po sa Hong Kong, ma-minister, maipag-pray sila na patuloy na palayain ng Panginoon. At siyempre, karuktong na ron na yung nararanasan po namin ni Pastor Lawrence na yung great avalanche of blessings ay patuloy na maranasan din po ninyong lahat. Amen. At ngayon, meron lamang po akong iiwan na verse po sa inyo na sabi po ng 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin nyo na mayroong pag-ibig. Ibig sabihin, maging handa tayong lahat. Dahil sabi ng Matthew 24, tunay nga na nakikita natin, no? Yung nangyayari sa mundo. Andyan na merong fire, no? Nandiyan na merong lindol, di ba? Kumbaga, talagang ang Lord talagang malapit na dumating. Kumbaga, sabi nga, Maranatha. Jesus is coming very soon. Kaya, kumbaga, tayo pong lahat ay wag na po tayong hihiwalay sa Panginoon. Wala na pong magbabackslide at kailangan talagang dire-diretso tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Matatag sa inyong pananampalataya. Kung meron man po tayong mga challenges sa buhay, na siyempre meron tayong hinihiling sa Lord, di ba? Ito ay pagpapala o kagalingan ng ating mga mahal sa buhay. Isipin po natin na sabihin, yung faith, patatagin natin pananampalataya natin, na ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Jesus, ito ay kanyang ipagkakaloob. Amen po ba? Maging matapang at magpakatibay na tayo po ay nasa Jesus Christ, the deliverance, no? Nasa deliverance tayo. Kaya kung meron man tayong mga nararamdaman sa ating katawan, kailangan tayo na mismo ang personal na mag-deliverance sa atin. Dahil alam naman po natin na ito ay gawa lang na kaaway, i-rebuke na natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating po mga buhay. At ang lahat ng ginagawa ay gawin ninyong mayroong pag-ibig. Dahil sabi ng 1 Corinthians 13, ang tatlo ay nananatili. Ano po yung tatlo na yon? Hope, love, and faith. But the greatest is love. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. Okay, I love you with the love of the Lord. And maraming salamat po sa ating lahat. Basta love one another and stand firm and be strong in the Lord. Amen. God bless po. Amen. Palapakan po natin, Brother Rento na Malangya, praise God, at ang kanyang napaka-gwapo, mapakabait. No? Siya po ang director ng School of Deliverance. Napaka-anointed po niyan. Pag nakita niyo, tumatakbo na yung demonyo. Ano? Amen. Sobrang anointed. Siya po nagtuturo sa amin noong una-una. Hanggang ngayon, meron po tayong mga deliverance SOD, ano pa? School of Deliverance. Number, ano na po kayo ngayon? 157. 158 na po tayo sa Deliverance. Siya po ang director. Hallelujah! At siya po yung pong nag-start dito sa Hong Kong. Siya po ang isa sa nag-start, Pastor Sid, Pastor Joey. Pero siya po yung naiwan. Sabi po niya sa akin, hindi mo makakalimutan, hindi ako alis hanggat di ka nag-o-o. Hindi siya aalis hanggat hindi ako mo-o na nasa deliverance. Sabi ng Lord sa akin, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka na. Kaya sabi ko, magbigay ka sa akin ng word, yun ang binigay niya sa akin, obedience is better. Sabi ko, okay na Lord, sige na nga po Lord. Hindi na ako nakahindi. Pero sabi ko nga, nung tayo po ay dumadami, lumalago at lumalaki, sabi ng Lord sa akin, kita mo, kung hindi ka umoo, paano na itong mga anak ko? Amen. Paano na sila? No? At saka, ang napakagandang ministry natin dahil may deliverance. Come out!
Amen? Mahusay mag-come out yan. At mamaya come in. Blessing come in. Amen, 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 hallelujah. Kaya pag tayo pinasa deliverance, aalisin lahat ng demonyo yung mga karga natin at mamaya ng konti, avalanche of blessing na. Amen. So, praise God, napaka mabuting asawa, tatay sa mga anak niya. Praise God. At sa kanyang mga tupa, sobrang bait po niyan. At hindi ko na hahabaan kasi sobra na eh. Balance na eh, ano po? At hayaan natin na mag-flow ang banal na espiritu. Hayaan natin na kahit minsan ay tayo po, hindi tayo matatapos ngayon, mamayang hapon ay meron pa po tayo. Amen? At nais mo nila na isa-isa ay ma-deliver. Excited ba? Amen! Huwag kayo matatakot. Amen! Pag may lumabas na karga, hayaan nyo lang siya. Sabi mo sa Lord, Lord ako din. Amen! So, palagpakan po natin, Panginoon, Reverend, sa susunod, Apostle na yan. Amen! Reverend Apostle, Lawrence Malangin! Yay! Sumayo po tayo lahat. Igaalam natin ang Panginoon sa buhay niya. Okay, good morning. Sige po tayo makakapo ulit. Hindi ako madala. Okay, thank you. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ating pong programang I Love You Holy Spirit. Alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Okay, at praise God at tayo muling dinala ni Lord sa lugar na ito. At kami po ay nagpaiwan sapagkat nais namin makapag-minister sa inyo. At kaya lang sumobra yata lamig dito sa Hong Kong ngayon. Ano? Pero wala magagawang kaaway para tayo makapagsalita ng salita ng Panginoon. Sino po gustong maging malaya? Amen! Mapagpala? Amen! Maging pagpapala? Amen! Okay, kaya mag-share po ako dalawang bagay. Una, yung po tinatawag na total freedom. Pangalawa, yung accelerated anointing. Ano? Sino gusto maging anointed? Amen! Yaman po kay humahayo, kay mga leaders, may mga naging pastor na, kailangan kung paano kami ginamit ni Lord, magiging ganun din kayo. Amen? Amen. Kung paano mga si Jesus Christ at yung mga disipulo niya naging kamukha ni Jesus, naging kamukha nila si Jesus. Ano? Kumbaga naging kamukha sila ni Jesus, tayo din po ay maging kamukha ni Lord. Amen? Amen. Na lumago tayo, yung fullness ni Christ. Kaya may pastor, may apostles, may evangelists, Ephesians 4:11 and 12, hanggang tayo maging kamukha ni Jesus Christ. Amen. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo kung kamukha ni Lord. Amen. Love in words, in deed. Shalom. Nawala. Hello, Martes. Sige. Hallelujah. Okay. Open your Bible right now. At mamaya, dalawa po gagawin natin. Una, magpe-pray tayo ng deliverance. Okay? Sapagkat buong santaon kayo nakipaglaban sa mundo na ito. Iba sa atin, meron pong nasasaktan, merong na-sniper, pero wala rito noon. Amen? Minsan tayo po inaapektuhan ng world. Pero we believe, sabi nga ng Joshua, chapter 3, verse 5, sabi ng God, sa pagtawid nila ng panibagong ilog ng Jordan, symbolically, tumatawid tayo ng panibagong year ng ating church o ng taon 2025. Ay ang sabi ng Diyos kay Joshua, sanctify yourself for tomorrow, the Lord will do great things. Handog mo ang buhay mo kay Lord, palinis kayo sa Panginoon, sapagkat bukas ang Diyos ay may gagawing bagong bagay. Say amen? Amen. Kaya this year, 2025,
ay binigay ng Diyos yan sa atin. Ano? Sabi nga, 5785 sa Hebrew calendar, meron daw 5 doon, means grace. At nagkataon din po sa ating sa Gregorian calendar, 2025, okay? Kaya meron din pong 5, double 5. Kaya ibig sabihin yan, grace ng ating Panginoon. Unmerited favor, matanggap natin double favor. Sino gusto ng double favor? Sino gusto ng libre? Libreng aeroplano, libreng bahay, libreng sasakyan. Sabi mo, mahilig ka sa libre. Amen? Eh, nakalagay sa Isaiah 55 yan. Bumili ka kahit walang pera. Okay? At ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Amen? Sino po yung mga nagpapastor dito? Taas na kami yung mga nagpapastor? Mga pastora pala. Pastora. Taas kamay. Ay, tumayo muna pala. Ayan, tayo. Ayan, yung mga nagpapastora. Palakpakan natin si Lord. Sino po yung mga magpapastora pa? Ayan, dumadami. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nung panahon nun, kapag nagpapataas ng kamay, sino gusto maging pastor? Wala. No. Pero ngayon, purihin ng Panginoon dahil dito, maraming gusto magpastora. Amen. At hindi lang dito sa Hong Kong, kundi tinetrain kayo ni Lord dito para saan man kayo pumunta, ma-abroad man sa ibang bansa, o ma-Pilipinas kayo pumunta, tuloy-tuloy kayo maglingkod sa Panginoon. Say amen. Pag-uwi nyo ron, hindi kayo membro, pastora pa rin. Pag-uwi nyo sa Pilipinas, you are sent by JCTV Hong Kong as a missionary in the Philippines. Say amen. At huwag kayong matakot sa gastos nyo ron, sagot kayo ng Hong Kong. Amen. Isuportahan kayo ng Hong Kong. Amen. Say amen. Kasi ang Hong Kong, mga firstborn yan sa international. Yan po ang unang bunga ng JCTV International. Kaya lahat kayo puro firstborn. At lahat ng firstborn, maglilingkod sa Panginoon yan. Palakpakan mo natin sila. Kaya lahat ng nandito, maglilingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat lahat ng panganay ay nakahandog para sa Panginoon. At tandaan nyo, lahat din ng panganay, magaganda yan. Si Pastor Donna kasi panganay din yan. Say amen. At double blessing sa mga panganay, ano? At nakahandog sa Panginoon. At kapag handog natin ang buhay natin sa Lord, pati pamilya nyo, anak nyo, lahi nyo, pagpapalain ng Panginoon. Amen. Okay, so oras na ito, open your Bible in Luke chapter 4. Maiksi lang po yung aking babahagi, ano? Maiksi lang. Abutin tayo ng ano rito. Hanggang hapon. Amen. Si Pastor Abanji daw ay babalik sa Macau. Anong oras kayo babalik doon? Sige lang po. Hanggang alas 7 gabi. Okay, wag lang abutin alas 12. Okay, basahin at babasa po ako dalawang scriptures at dito po tayo pagbubulay-bulayan po natin ito. In Luke chapter 4 verse 18 and 19. Una pong topic natin ay total freedom. Gusto ni Lord maging malaya tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Amen. Basahin muna natin lahat. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, to set liberty those who are oppressed, and to declare. Amen. Sabi natin lahat, I receive God's favor, today. Ngayon, pangalawang verse ay sa Acts chapter 4. Ito ng ating pangalawang topic. 1 and 2 lang to, 1 and 2. Ang topic po dyan ay the accelerated anointing of the Lord in Acts chapter 4
verse 29 to 35. Babasahin natin. Sino gusto maging anointed? Amen. Yung makita ka pa lang, yung demonyo tumatakbo na. Amen. Katabi nyo nga. Kapag daw ang Kristiyano, habang tumatagal, gumaganda, puspos ng Holy Spirit. Pero kapag ang Kristiyano, habang tumatagal, ay pumapangit, delikado yun. Kasi walang pangit na papasok sa langit. Alam niyo ba yan? O kasi sabi sa ni Lord, dito pa lang sa lupa, pagagandahin ka ni Lord. Without wrinkle, without spot. God will present you blameless until the coming of the Lord. Sige, basahin natin. Sabi natin lahat, now, look up the place, run unto thy servants with all boldness, that may speak your word, stretching out your hand to heal, and pray. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Now the multitude of those who believed were one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked. For all the were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each anyone had need. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, maraming pong salamat o Diyos sa araw po nito. Nilog mo kami magsama-sama under the anointing of the Holy Spirit. Heavenly Father, we ask to accelerate the anointing of your people, of all our leaders and members and workers here, so that we might fulfill the great commission of the Lord to go and preach the gospel to all nations and make disciple all nation. Heavenly Father, sa araw nito, i-prepare mo kami lahat na truly, gaya ng sinabi mo, Panginoon, in John 14 verse 31, the prince of this world is coming, but he has no hold on me. Hayaan mo, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, walang makikitang kamukha ang Diablo sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, sa mundo na ito, Lord, kundi to sanctify us sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na meron namang uli kaming kalayaan to preach, to win soul for Christ, to worship you. Lord Jesus, hayaan mo, Panginoon, na lahat kami, O Lord, ay pakalinisin mo. Ihanda mo kami, O Lord, sa panibagong antas ng paglilingkod namin, O Lord, for the year 2025, in Jesus' name. At Panginoon, at muli mo kaming, O Lord, na puspusin ng Santong Espiritu. Minsan pa kami, O Lord, ay patuloy na magamit mo pa para sa iyong kalwalatian. Thank you, Father God. We love you so much. In Jesus' name, and we should pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, at nais ko magbahagi dito ng salita ng Panginoon. Dalawang bagay po. Una, yung total freedom. Sa ating kapanahon, ito pong church po natin, tinawag ni Lord para gamitin tayo sa pagpapagaling at pagpapalaya. At nagsimula ito 1997, at dito naman sa Hong Kong ay 1998. Tama ba, Tibans? 1998 ba tayo dito? 1999, end of the 99, okay. At 25 years na kayo, no? At ito po, ministry po na ito ay binigay ng Panginoon para marami pang tao pagpala, hindi lamang ng pera, kundi sa magitan ng ating panalangin, pag-share ng mabuting balita, yung mga may sakit ay gumagaling, yung mga may taong mayroong mga karga, lalaya. Amen.
Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang po salita. Sabi nga po ng banal na kasulatan in 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is not just a lot of talk. Ang salita ng Diyos, ang kapag-ahari ng Diyos ay hindi lang po puro salita. Ito ay may kapangyarihan. Say amen? Amen. At gusto ni Lord na sa buhay natin ay maranasan natin yung kapangyarihan ni Lord. At 28 years, nagpakilala in the ministry of deliverance. Say amen. Kaya po, Jesus Christ the Deliverer, at yan po ang lahi na lahing matatapang, lahing nagpapalayas ng demonyo. Amen? Amen. Say amen. Taas ka natin ang ating kanang kamay. Turo. Yes. Turo natin sa baba. Sabi mo, by the finger of God, By the finger of God, I can cast out devil. I can cast out devil. Get out of my life. Get out of my life. Now. Now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Napakitapakan. Okay, ano pa ibig sabihin niyan? By the finger of God, and that is the power of the Holy Spirit. Say amen. Amen. At kung babalikan natin, kung ano pa ibig sabihin ng ministry ng deliverance, ito po ay term used to remove curses and evil entities. Ito pong ministry natin ito, ang ministry nito ay para ang tayo maging malaya sa lahat ng sumpa. Sumpa galing pa sa mga magulang, mga sumpang binitawan laban sa atin, mga sumpang paulit-ulit na kaya ang tao kahit ano gawin hindi sumasagana because there is a curse. Pero praise God, Galatia 3:13 to 15, tinubos tayo ni Kristo Jesus sa lahat ng sumpa. Say amen? Sino gusto maging malaya sa sumpa? Amen. Kaya sa oras na ito, dito po sa Luke chapter 4 verse 18, ay makita natin ang kagustuhan ng Diyos maging malaya tayo. Sino gusto maging malaya? Amen. Gusto ni Lord lahat ng area ng ating buhay ay masagana at pinagpala. Kaya sabi po ng 1 Thessalonians, bago natin puntahin Luke 4:18, 5:23. The God of peace in 1 Thessalonians 5:23. Now, sabi mo now. Now. Kaya ang kalayaan natin hindi bukas, ngayon na. Amen? Amen. Huwag kang magle-lecture dito para kainin mo bukas yan. Dapat ngayon mo kakainin. Walang take out. Amen? Amen. Say amen. Kasi minsan may nagle-lecture sa ako na lang iintindihin yan pag nakauwi na ako. Kung ano yung inahin dito ngayon, yun ang kakainin natin, okay? Amen. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely. Gusto ni Lord, area ng buhay natin, mas sanctified. Linisin tayo ng Panginoon. Kaya yung sanctification is ongoing. Kaya kumbaga habang narito tayo sa mundo nito, nililinis tayo ng Panginoon. Okay? Completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ang ating spirito, gusto ni Lord laging active yan, laging maka-Diyos, nag-worship sa Panginoon, yung ating kaluluwa, ano ba yung kaluluwa? Mind, will, and our heart, emotions, kailangan pinalilinis sa Panginoon yan, amen? Sapagkat minsan tayo naapektuhan because of the problem in our emotions. At isa naman yung body, be preserved. Kaya gusto rin ni Lord, pati yung ating katawan, be preserved. Kasi yung katawan natin ay templo ng Panginoon. Your body is the temple of the Holy Spirit. You are bought with a price, so therefore glorify God in your body. Say amen. Amen. Until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya sa lahat na nangyayari sa mundo nito, iba, nagkaroon ng pandemic, ay marami na apektuhan, even Christianity in the whole world. Iba'y namatay, iba'y nawala, iba'y nagwala. Okay. Iba nagwala-walaan. Hanggang ngayon ay nanonood pa rin ng live stream. Marami na apektuhan nito sapagkat merong holds ang kaway.
Kaya gusto ni Jesus, habang tayo ay nasa presensya ng Holy Spirit, ay nagpapalinis tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat sabi po ng John 14:31. Sige, John 14:31. Ano sabi dyan? Okay. Okay. Tama nga ba yan? Yung nakalagay sa Bible na the time has come, ano? The devil is coming, but he has no hold on me. Okay. John 14, 31 ba yan? 30. Hereafter, 30 pala, kapitbahay. Basta konti. Okay. I will no longer talk to you much with you. Kaya may silang aking pipreach. Amen? Okay. For the ruler of this world is coming. Si Jesus na nagsasalita kasi pakita si Lord. Ano? But he has nothing in me. Wala siyang karapatan, wala siyang kabuka sa akin. Kaya he is untouchable sapagkat wala makita ang diablo kay Jesus. Nakabuka sa kanya. Okay. Kaya ibig sabihin niyan, kaya tayo nagpapalinis sa Panginoon para walang hold sa kaaway sa buhay natin. Say amen. Ngayon, sa Luke chapter 4, verse 18 and 19, gusto ng Diyos maging malaya ka. Una, sabi rito, to preach the gospel to the poor. Gusto ni Lord, maging malaya ka, freedom from poverty. Sino gusto maging malaya sa poverty? Amen! Sino po rito ang payamanan ng payaman? Amen! Tasan dalawang kamay. Sino rito gusto makabayad ng utang? Amen! This 2025, bayad lahat. Amen! Sabi mo sa mga bayad lahat? Bayad lahat! Ang utang mo. Ang utang mo! Amen. Freedom from poverty. Kasi ang poverty po ay isang sumpa. Maging sa ating bansang Pilipinas, 90% daw mahirap. Imbis na sumagana tayo, kaya puro ayuda na lang. At pinaasa tayo sa politicians. Pero si Jesus nagpunta rito, ang sabi niya, to preach the gospel to the poor. Siya po ay pro-poor, pero hindi po niya gusto ang tao maging mahirap. Gusto niya lahat ng mga anak ng Diyos ay sumagana. Kaya pag na-born again ka, gusto ni Lord maging malaya ka sa kahirapan. Amen? Amen? Kaya gusto ni Lord maging masagana kayo lahat. Amen. Kaya nga tayo nag-abroad Amen? Para kumita ng pera. Amen? At para maging masagana, mahango ang ating pamilya sa kahirapan. Pero marami tayo nakita kahit nag-abroad, pag uwi sa Pilipinas, wala pa rin pera. Bakit? Ninakaw ni Satanas. Nilagay sa ospital, nilagay sa bisyo, nilagay sa mga aksidente. Pero wala dito noon, amen? Kaya yung mga pera nyo mapupunta sa investment nyo, amen? Pero wag sa online, amen? Kasi maraming budol-budol doon. Kaya mismo mag-invest sa Pilipinas, say amen? Ngayon, ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Bagamat si Jesus Christ po ay mayaman sa lahat. Ang ating Panginoon mayaman. Say amen? Amen. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, kaya ang Lord natin mayaman. Kasi minsan napakita sa atin nakapakoy sa krus, naka-short lang, di ba? Mahirap, naghihirap. Pero hindi natin alam that is a suffering Christ. Tinubos tayo. Siya naging mahirap upang sa kanyang karukaan, lahat tayo ay yumaman. Ayan o. So that through His poverty, sa kanyang kahirapan, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, Galatia 3:13, 14, and 15, you might become rich.
Kaya kalooban ng Diyos ang mga anak ng Diyos sumagana. Sabi mo, Amen. Sabi mo sa kanila mo, payaman ka na ng payaman. Sapagkat ang ating originality ay blessed. Kaya nung nilikha ng Diyos, in Genesis chapter 2, diba, sabi ng banal na kasulatan, Genesis chapter 2, 1:27-28, when God created man and woman according to His image, God blessed them. Sabi mo, Amen? Amen. At nung si Jesus dumating, 10:10b, I have come that you may have life. Magkaroon ka ng buhay at buhay na may kasaganaan. Amen. Amen. Alam nyo, nag-umpisa kami doon ng deliverance. Marami kaming pinag-pray na hirap talaga. Kasi minsan, kapag ang tao pala merong tinatawag na kahirapan o curse, kahit sa magpunta yan, ahabulin ng sumpa. Pero kaya nga, mahalaga si Jesus para maputol ang sumpa na dumadaloy sa lahi natin. Amen. Say amen. Amen. Sino gusto maghimalaya? Amen. Nakalagay po yan sa banal na kasulatan in Deuteronomy 28 verse 45. Kaya bakit kailangan nating maborn again? Ba't kailangan natin si Jesus? Because of sin, lahat tayo nasumpa. Kaya kahit saan tayo magpuntang abroad, ma-Amerika, ma-Canada ka, ma-Hong Kong ka, may umahabol sa iyo. Hindi mahabol yung kumuha ng cellphone. May umahabol sa iyong Bombay. Bakit? Sabi rito, if you refuse to listen to the Lord your God and to obey the command and decrees that has given you, all these curses, nakalugay sa Deuteronomy 28, all curses, these curses will pursue. Ahabulin ka. Kaya marami po nagpunta sa Hong Kong. Akala nila asenso na pagpunta rito. Pero ang daming tali, nakatali pa rin hanggang sa Pilipinas. Nakatali pa rin ang kahirapan. Pero praise God, si Jesus na pa rito para putulin ang tali ng kahirapan. Kaya kapag kinasaw yung kahirapan, sinusuka yan. Say amen? Amen. Sapagkat yung sumpa na yan, galing pa sa mga ninuno natin na mahirap. Pero praise God, magsisimula na sa atin ang masaganang lahi. Amen? Amen. Sabi mo sa dalawang katabi mo, nagsisimula na sa iyo. Nagsisimula na sa iyo. Ang magandang lahi. Ang magandang lahi. At pinagpalang lahi. At pinagpalang lahi. Amen. Amen. At sabi rito, taas mo na ko, hindi na sabi. Yan pa na. Over and pursue, habulin ka. And overtake you until you are destroyed. Mas yan, John 10:10, cometh but to steal, to kill, and to destroy. Pero butihan na lang, tinanggap niyo si Jesus. Amen? Amen. I have come that you may have life. Kaya ito po ang dahilan, bakit natin sinishare yung salita ng Diyos sa mga kaibigan. Bakit kailangan mo i-share? Kasi may lagi ng pera yun. Amen? Bagamat gusto nating tulungan, pati yung pamilya natin sa Pilipinas, sinishare natin ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila nakatanggap kay Jesus, pag-ipalataya si Jesus, the Son of God, hindi po sila matutubos sa kasalanan. Amen. Kaya gusto ni Lord, lahat tayo maging masagana. Say amen. Amen. Sino gusto maging masagana? Amen. Kaya sabi po ng John chapter 1 verse 16, that in the fullness of Him, Jesus, we all receive, tinanggap na natin ang pagkapalang sunod-sunod. Grace after grace. Sino gusto ng pagkapalang sunod-sunod? Amen! Sabi mo, akin yun. Akin yun! Yan pinagpakilala si Lord na He is the God of abundance of blessings. Diyan po namin nakuha yung abundance of blessings. Yung sunod-sunod na pagkapala. Amen? Sabi mo, amen. Amen! Lalong-lalo na nung nagkaroon ng pandemic, kwento ko po sa inyo. Nung nagkaroon ng pandemic, March 16, March 17, nag-lockdown na lahat. Wala ng churches, wala na lahat.
Pero nakarinig ako ng words sa Panginoon nang sabi ng banal na kasulatan, the kingdom of God is advancing from the time of John the Baptist, Matthew 11:12 yata yun, 12:11. From the time of John the Baptist until Jesus, the kingdom of God is advancing, and it advanced by a forceful man. Sabi ko, Lord, ano gagawin namin? Sarado na lahat. Mag-live stream ka. Amen. Kaya mula noon, March 17, alas 3 hanggang alas 5, nagpipreach ako ng deliverance saka live stream. Araw-araw. Amen? Nung dati, wala nakikinig sa akin eh. Pero nag-pandemic, dumami. Mga 2,000 nakikinig, nag-view. Ang dami po kasi nga, takot silang mamatay. Say amen. Kaya kami na Pastora Donna, kasama ko si Chan, nasa bahay lang kami. Nagla-livestream kami, 2 to 5, ang haba, no? Doon nagpe-pray kami sa mga may sakit, lahat ng mga may karga, maging sa London, sa ibang lugar, na di-deliver kapag nagpapapray. Say amen. Amen. At dahil wala na pong church doon, siyempre wala nang offering, wala nang church. Amen? Amen. Eh, hindi ko alam, doon pala kami be-bless ni Lord. Amen. Nagkaroon ng GCash, amen. Nagkaroon ng GCash. At marami po nagbigay sa amin ng GCash. Ewan ko, ilan sa inyo nagbigay din sa amin, amen? At dahil sa GCash na ito, marami din po akong pinabigyan kasi ang blessing dapat hindi sinasarili, amen? Nagpamigay din tayo ng mga bigas noong unang panahon. Kalahating kaban. 2 beses yun, no? Amen? At si Pastora Donna, lagi nag-record ng mga love gifts sa amin. Si Pastora Donna taga-sulat sa notebook eh. And later on, hindi na nagsulat kasi sumobra na to sa notebook. Eh. Pero wala na yan ha. Napapagawa na namin ng bahay. At alam niyo po ba, that time, marami na problema ang pastor. Wala doon silang offering. Iba nag-tricycle na, iba naghanap buhay na. Pero kami, hindi na ubusan yung mga pastor namin, ay sumusweldo kahit wala na silang church. Pinadadala ko ng GCash. Kompleto. At wala kaming bahay. Pumunta kami doon sa Pugpog. Wala kaming bahay doon. Pero nagkaroon kami ng bahay. Binigyan kami ng lupa. At nakapagpatayo kami ng mansyon. Amen? Yung pangalan ng bahay, mansyon. At wala kaming bahay doon. Kakabigay ng mga nagbibigay, nakapagpatayo kami ng bahay. Tapos sa likod ng bahay namin, nakabili kami ng farm. Amen? Anong farm? Bukid. 500 square meter. At sabi namin, extend natin ang bahay natin. Pero nung kami nag-extend, sabi ni Lord, wag bahay mo, patayo mo. Magpatayo ka ng templo ni Lord. Kasi nga, bawal ang church nun, di ba? Wala rin templo. Sarado lahat eh. Sabi ko, Lord, saan pakikuha ng pondo? Wala pa kaming pondo. Pero kaya bumalik ako kay Pastor Donna, daling sabi ni Lord, magpatayo rin tayo ng church. Alam niyo, nagpatayo kami ng church. Hininga ko sila ng tagsa 10,000, 50,000. And patatayo natin hanggang 3rd floor. Amen? Amen. Ba't hindi lang first floor, hindi, 3rd floor eh. Alam niyo ba, mga kulang lang sa 100 square meter hanggang 3rd floor natapos in 1 year time sapagkat ang Diyos ang nag-provide. Amen. Yung mga taon dami nagbibigay kasi akala lang tapos na ng mundo. Susunod ako doon! Amen! Thank you, Lord. May nagbibigay sa amin 20,000, 50,000. Wala sa iba't ibang bansa yun. Ang dami yung nagbigay. Hanggang later on, nung first floor na, hindi natapos na. Dinidiligan ko na, Lord, patubuhin mo to hanggang 10th floor. Di ba yung sumiento, yung curing? Tapos maya-maya, meron pong tumawag sa amin, Pastor, magbibigay ako ng first fruit sa inyo, sasummarize ko na lang. Tapos after ng first fruit, ay hindi makatulog yung babae dahil ay hindi pa nila binigay yung 500,000. Sabi niya, Pastor, ano ba kailangan pa ng church mo? Sabi ko, million pa. O sige, magbibigay ako ng 500,000. Say amen. Amen. Eh kasi hindi ako makatulog.
ayaw ko ibigay kasi. Alam niyo ba nung binigay niya, nabunutan siya sa puso niya ng tinik. Lumigaya siya. Sapagkat ibig sabihin ng 500,000, ang tithes ng 500,000, saan nakuha yun? 500 million. Sa 5 million. Para magkaroon ka ng tithes sa 500, meron kang 5 million. May 5 million siya pero wala siyang kapayapaan. Bakit? Sapagkat yung tithes siya, hindi niya binibigay. Say amen? Amen. At later on, hindi natapos doon, maya-maya, tumawag ulit, Pastor, magbibigay ako ng tithes ulit. Ano yan? Avalanche of blessings? Hindi. Super avalanche. Sino gusto nun? At kaya pag uwi nyo, magpatayo kayo ng church sa inyo. Ha? May nagbigay sa amin po, 1,160,000. Sa restaurant yan, binigay sa amin, nakabalot sa papel lang. Nagbibilangan kami ron, amen? Yan po sa Makati. Hanggang later on, bigay siya ng bigay, nakaabot po ng mga 5.2 million yung church. Fully furnished, lahat bago yung mga set, pati yung bahay. Yung bahay po, first floor na tawag, Royal Palace. Say amen. Yung pangalawa, Balance of Blessing Sanctuary. Yung pangatlo, prayer, Jehovah Nissi Prayer Tower. Hanggang third floor. At yun nakaharap sa Israel. Alam niyo ba, in 1 year time, nabuo lahat po yun. Pero kung iisipin mo sa pastor, mga 10 years bago matapos yun, mangungulekta pa ako sa Hong Kong dapat noon. Eh, no? Pero naligtas kayo. Pero nagbigay po sila, Pastor Evangie. Ibig sabihin niyan, marami pang lilikuming pera. Pero alam niyo ba, ang himala ni Lord, kapag ang Diyos nagsabi sa iyo at ang Diyos ang ating great provider, ibibigay niya lahat. Amen. Say amen. Amen. Kaya pasasaganahin tayo ni Lord. Say amen. Amen. Kaya gusto ni Lord, mahango tayo sa kahirapan. Sabihin natin lahat, kahirapan. Alis sa buhay ko. Get out of my life. Mamaya kukuluan na yung sikmura niyo. Lalabas yan. Kaya bago tayo kumain, deliverance muna, okay? Say amen. Pangalawa, freedom from your fast. Gusto ni Lord, malaya ka sa mga nakaraan mo. Say amen. Sino po nasaktan na ang damdamin dito? Nakasakit ng damdamin. Okay, lahat bota. Si Lord, gusto niya, He heals the brokenhearted. Gusto ni Lord, lahat ng mga damdamin nating nasaktan. Marami nag-abroad dito sa Hong Kong ay nasaktan. Amen? Dahil naghiwalay sa asawa, nasaktan dahil nahiwalay sa anak. Marami tayong mga tinanggihan ng biyanan. At marami tayong mga karanasan, mga nag-abroad, na minsan ay nasaktan tayo. At hindi lang naman yan, kundi mula pa ng bata. Marami ng rejection tayo. Di ba, nung nakita ko nung, ay, pango. Di ba nung pinanganak? Ano nung lahi yan? Praise God. Saan nagmana yan? Tinitingnan ng kulay. Marami ng rejection. Sa tiyan pa lang, marami ng rejection. Kaya gusto ni Lord, kaya nung si Jesus nagpunta rito, He wants to heal the brokenhearted. Kaya tingnan niyo po si Jesus, yung mga prostitutes, tsaka po yung mga tax collector. Si Jesus po ang lumalapit sa kanila at sila po ay pinatatawad sa kasalanan. Tinatanggap ni Jesus lahat yan. Yung tax collector, pinuntahan pa ni Jesus. Yung babaeng nahuli sa Pangulo niya, go and sin no more. Kaya kung makita natin, gusto ni Lord pagalingin ang damdamin natin. At isa po sa pagkapagaling na yan, ay kailangan matuto tayo magpatawad. Patawarin natin lahat ng tao nagkasala sa atin. Amen. Pero pag may utang, sisigilin pa rin natin. Amen. Pero kung maliliit lang naman, patawarin niyo na rin. Say amen.
Para hindi na lang siya lagi naiisip mo at kasama lagi sa prayer mo. Lord, magbayad na po siya. 10 taon na. Siya pa rin ang laman ng prayer mo. Ibahin mo na, patawarin mo na yan para iba naman ang prayer mo. Amen? Isang mo, hallelujah. Kaya sabi ng Bible, Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Kaya sa huling panahon na ito, papalitan ng Diyos lahat ng ating mga kahihiyan, kalungkutan. Papalitan niya ito ng kagalakan. Amen? In Isaiah 61 verse 7, instead of shame and dishonor, you will enjoy double share of honor. You will possess a portion of prosperity in your land, and ever joy will be yours. Kaya natanggalin ng Diyos lahat ng lungkot. Amen? Ang tawag po dyan, the joy of the Lord. Kaya nga po yung sasabungan ng Holy Spirit, joy of the Lord. And the fruit of the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Sino po rito nag-holy laughter na? Yung tumatawa kahit walang pinagtatawanan. Naranasan niyo ba yun? And from here, tawa kayo ng tawa. Sino nangataas sa kamay? Sino pa hindi pa? Okay. Sino hindi pa tumatawa na walang pinagtatawanan? Ang tawag doon, bunga ng Holy Spirit. Yung mula sa belly mo, lalabas yung kagalakan. At tawa ka ng tawa, later on, bubuksan ng Diyos yung mata mo, makakita ka ng angels of the Lord, sasakay ka sa chariot. Sino gusto mo sumakay ng chariot? Sino gusto kumain ng mansana sa langit? Say amen. Ang tawag po dyan ay supernatural. Kami po ganyan din. Nung kami napuspos ng Holy Spirit, tawa kami ng tawa, gumugulong kami dyan sa harapan, sa altar. Nung pinag-pray kami. Yan pala, joy of the Lord. Kaya gusto ni Lord, dahil tayo po ay pinahirapan, binigyan ng kalungkutan, pinasakitan, pero kapag ang Holy Spirit dumating sa atin, papalitan niya ito ng galak. Amen? Yung instead of ashes, God will give you a beauty. Pagagandahin ka ni Lord. Amen? Sa mo, amen. Amen. Tingnan yung katabi niyo ulit. Kaya kailangan daw matuto tayo magpatawad. Ephesians 4:26-27, patawarin niyo yung magulang nyo, biyanan nyo, asawa, anak, ano pa, maubutang sa inyo, okay? Bakit? Sapagkat kapag tayo mayroong bitterness, anger, meron tayo mga sama ng loob, yan nagiging hadlang sa ating emosyon. Kaya hindi tayo Panginoon. Kaya sabi po ng Bible, Ephesians 4:26-27, do not sin by letting anger control you. Do not let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to Satan, to devil. Kaya pag nagalit kayo, wag daw tayo magkasala. Okay? Sino pa nagagalit dito? Taas ang kamay. Kunti na lang. Pwede na kayo lang, sa langit lang. Nagagalit pa rin tayo. Amen. Pero sabi rito, wag daw tayong magkasala. Kaya pag nagalit ka, takpan mo bibig mo. Amen. Sabi mo, amen. Amen. At pag daw lubugan ng araw. Kaya anong oras lumulubog ang araw dito? Alas 6, alas 5. Hanggang 5 or 6 lang kayo pwede magalit. Amen. Kasi kapag inabutan pa yun ng 5 and 6, si Satanas darating na. Papasukin ka na, and later on, foothold yan. Maging strongholds na. Kaya 1 taon na, ayaw mo pa rin magpatawad. Kaya kailangan magpatawad ka, yung mga taong nakasakit sa iyo, yung gumawa sa iyong mga anak na hindi tama, patawarin mo para ikaw maging malaya. Parang sinasabi ni Jesus, He has no hold on me. Wala siyang karapatan sa akin. Amen. Say amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinatatawad na kita. Pero yung balance mo,
bayaran mo pa. Nakita pastora, wala kang kasalanan. Di ba na, alala niyo ba yung Tawarin mo ako, kinuwento ko rin dati, meron po kaming pinag-pray na lalaki po na may sakit na AIDS. AIDS doesn't matter. Meron po siyang AIDS. Lalaki po yon, mga 40 years old. Nagpapunta sa amin sa church. Pinag-pray namin ni Bishop Ted. At gumapang na parang ahas. Sabi namin, demonyo ka, umalis ka dyan. Ano nilagay mo dyan? Nilagyan siya ng AIDS. Asthma, sakit sa puso. Ang dami niya sakit. Pero number 1 yung AIDS. Nangangalmot pa ang dudura. Kaya kami ho ang tumalsik. Amen? Kasi AIDS yung sakit eh. Tapos sabi namin, demonyo ka, kailang, who are you? Sabi namin, who are you? I'm Lucifer. Kailan ka pa dyan? At the age of 8 years old. Paano ka nakapasok dyan? Because of hatred to his brother. Bakit ka nagkaroon ng hatred sa brother yan? Siya po ay minolest siya ng kanyang kapatid. Kaya po siya naging bakla dahil minolest siya ng kanyang kapatid. And because of hatred, si Satanas pumasok. Hanggang 40 years old, nagpa-practice po siya ng homosexuality. Hanggang nakarating siya, na-share natin, pumunta sa church, kinasout, and praise God. Nung kinasout, umalis yung Lucifer, inalis yung AIDS, lahat ng sakit niya, pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya minsan ang diablo ayaw umalis kasi meron siyang hold. Ba't ayaw umalis? May galit yan sa brother niya. Kaya gusto ni Lord maging malaya tayo sa puso natin. Amen? So mo, amen. Amen. Bagamat minsan may nananakit sa atin, patatawarin na lang natin. Okay? At mag-pray ka, tamaan siya ng kidlat at kulog. Hindi, yung diablo. Yung nasa kanya. Pag-pray natin na siya po ay maborn again. Amen? Amen. At Lord send arrows of deliverance and destroy the enemy. Kasi minsan ang tao, kaya gumagawa siya ng masama sa kapwa niya, may demonic spirit behind him na nagtutulak sa kanya para gumawa ng masama. Parang tayo din dati. Amen? Sabi mo, amen. Amen. At ang pangatlo, gusto ni Lord, ay malaya tayo sa kasalanan. Sabi rito, to set the captives free. Sabi ng malalang kasulatan, pag ba tayo born again, nagkakasala pa ba tayo? Yes. Sino po rito hindi na nagkakasala? Pero sino dito ang hindi na nabubuhay sa kasalanan? Amen. Okay, kaya ibig sabihin niya, tayo nagkakamali pa. Sin means missing the mark. Yun ang simple meaning ng sin. Pero yung iniquity, di ba yung iniquity, yan yung paulit-ulit na kasalanan. Kaya 1 John 1:9, kapag tayo mingi ng tawad, patatawarin tayo. Lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya yung sin, gusto ni Lord na talagang maging malaya tayo dyan. Amen? Kaya sabi ng 1 John 3:5, Jesus was manifested to take away our sins. Para tanggalin yung kasalanan natin. Kasalanan, siyempre sa atin mga bisyo. Say amen. Amen. Bisyo. Meron pa ba nagbibisyo rito? May umiinom pa ba rito? Ng tubig. Ng alak. Pero minsan, meron naman tinatawag na emotional sins. Yun nga, yung mga galit po sa manunod. Kaya si Jesus naparito siya para to take away our sins. Tanggalin niya yung kasalanan natin. Siya ang kordero na nag-aalis ng kasalanan. Hindi lang tayo humingi ng tawad, kundi sinusuko natin yung mga kasalanan. At kapag sinuko mo yan, patatawarin ka ni Lord at aalisin ng Diyos yung kasalanan. Kaya pag sinabi mo, Lord, alisin mo po ang magagalitin. Diba? Yung pagsisinungaling. Alisin mo ito, Lord. At tayo pong lahat ay patatawarin, Lord. Sapagkat si Jesus ay naparito para tayo po ay, sabi ng 1 Corinthians 1:30, He freed us from sins. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Sabi mo sa kanila, pinatawad ka na? Pinatawad ka na
sa kasalanan. Say amen. Kaya sabi po ng in 1 John 5:18, we know that whosoever is born of God, sino man daw ang born again? Sino po ma-born again na rito? Amen. Sabi na? Amen. We know that anyone is born of God does not continue. Hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kapag tayo nagkasala, ng tawad, renounce that sin. At sasabi mo, ayoko na sa iyo. Ang pangit mo. Amen? Sabi mo sa kasalanan, ayoko na sa iyo. Okay. We know that anyone is born of God does not continue to sin, but anyone who is born of God keeps him safe. Iingatan tayo ni Lord. And the evil one cannot harm him. Walang makapananakit sa iyo. Kaya sa panahon po ng mga dumarating yung mga judgment, kagaya ng panahon nila Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, sa panahon na meron dumarating ng mga salot, mga tagtuyot, mga pandemic, yung mga anak ng Diyos, nalalagpasan yan, iniingatan ng Diyos, they are untouchable. The evil one cannot harm him. Say amen? Amen. Pati yung mga bahay nyo pinatatayo sa Pilipinas, iiwasan ng bahayan. Amen. Yung mga bahay nyo, iiwasan ng lindol. Amen. Amen. Kaya kapag ang buhay mo dito ay binibigay mo sa Panginoon, pati yung pamilya mo, iingatan ng Panginoon. Amen. So mo, hallelujah. Hallelujah. Ano pa? Freedom from darkness. Yan lang natin. To give sight to the blind. Siyempre, ang tao kapag bulag, madilim ang buhay. Amen? Ibig sabihin yan, 2 Corinthians 4:4, kaya mayroong umahad lang sa atin sa pagbabasa natin ng Bible, pagsunod sa Panginoon, sapagkat the God of this world, nilalagan po ng pagkabulag, lack of understanding, ang isip at puso. Pero gusto nila malaya tayo dyan. Amen? Nabuksan yung ating spiritual eyes sa mga spiritual na bagay. Kagaya po nung panahon nila Elisha, nakita niya puro sundalo, di ba, ng kalaban. Pero pinabuksan ng mata, nakita niya mas maraming angels. Say amen. Amen. Kaya yung mga mata natin, bukas yan sa mga spiritual, sa mga good. Sino pa nakakita rito ng white lady? Ano ba nakakita rito ng duwende? Ibig sabihin yan ay negative yun, Pinagpe-pray natin na matanggal na yon sa buhay natin. Amen? Amen. At ang panguli, ito po, ay walang iba kundi yung oppression. Freedom from sicknesses and disease. Freedom from oppression. Sabi ng banal na kasulatan, Luke 4:18, to release from you from oppression. Sa Bible, ang isa po sa oppression ay mga sakit at karamdaman. Kaya meron pumunta sa church, sa Luke 13, meron isang babae po, at yung pala, he was bound by the devil. Siya pala, kaya pala nakayuko, sapagkat 18 taon na siya ay tinalian ni Satanas. Kaya nung siya po'y nakita ni Jesus, sabi ni Jesus, woman, thou art loose from the infirmity. Magaling ka na sa iyong karamdaman. At nung pinatungan ng kamay ni Jesus, bigla siyang gumaling, dumiretso yung katawan. Ganyan din po ang ministry natin. Pag nagpe-pray kayo sa may sakit, palalayasin niyo na yung demonyo, amen? Amen. Una, pahingin ng tawad, tapos cast out the demons, at saka niyo papatungan ng kamay para gumaling. Sa mo, amen? Amen. Sa mo, hallelujah. Hallelujah. Kaya yan po gusto ni Lord na tayo pong lahat maging malaya dyan sa sakit at karamdaman. Kaya pag mayroong sakit kayo naramdaman, magpe-pray lang tayo kay Lord. Lord, hindi ko tinatanggap ang sakit na ito. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ang dami po mga binobombard yung ating isip ng lahat ng klase ng sakit. Amen? Pagbasa mo ng YouTube or kaya ng mga YouTube, ito ang naramdaman na may sakit sa diabetes.
Uminom ng ganitong gamot. Iba meron pang, ano ba yung sa mga kasukasuan din? Assure ba yun? Di ba? Sarayuma. Pero meron ka makitang gatas na pinano, di ba? Insure ba yun? Meron pa isa eh. Insure eh, pampalakas yun. Meron pa isa na. Pero magsintunog. Ha? Anlin. Okay. Paglabas mo sa YouTube, lahat ng klase ng mga sakit, pinakikita ron. Kaya ang tao, kapag may naramdaman, ako meron siguro kung sakit na ganito. Di ba? Lahat ng naramdaman, apat yun ha, tama, check sa YouTube. Kaya na-oppress yung ating mind. Kaya may naramdaman mo, naku, nagkaroon ka na tuloy ng karga. Dahil naramdaman mo na yung sakit. Kaya magpapauwi ka na, ma, magpapacheck up po ako. Yung iba naman, kapag may naramdaman, bubuksan ng Google. Isa-search. Nasa may makita, masakit sa tenga, diretso sa utak. At mamamatay na. Kaya ang dami po mga, kaya gusto ni Lord, ang tawag niya oppression. Kaya kung ano nilalagay natin sa ating mind, iyon po ang nagkocontrol sa buhay natin. Kung ano nasa isip mo, mangyayari sa iyo. Kaya ibig sabihin niya, kapag may ramdaman ka, kay Jesus mo ilapit, ang basahin mo, Bible. Proverbs chapter 4, 20-24. Praise God. Meditate the Word of God day and night. Sapagkat yan po ang ating panlaban sa oppression ng kaaway. Say amen. Amen. Sa mga amen. Amen. Yung isang, meron kami isang member, sakit ang, nung nagpatotoo siya, hindi na siya makakilos eh. Sabi niya, ano ba yung sakit mo na yan? Siguro, pastor, wala nang mantika. Oil. O kaya may tubo yung aking tubo. Siguro kakagugel. Sabi ko, gusto mo bang namaling? Opo, pastor. Sige, taas mo kamay mo. Sabi ng demonyo ka, sakit sa tuhod, alis dyan. Suka ng suka, pati asthma nawala. And praise God, pagkatapos nun, nakatayo na siya, gusto niya na mag-jogging. Nawala yung sakit sa tuhod niya. Pero kung isipin niya, baka may tubig sa tuhod, wala nang mantika. Ang dami pong pinaiisip ang kaaway. Kaya God wants us to be set free from oppression. Kaya nung si Jesus nagpunta rito, He set the captives free to release the oppressed. Kaya kapag mayroong oppression, wari may mga problema, suliranin, ilapit niya sa Panginoon. I-renounce it. Hindi ka tinatanggap, umalik ka sa buhay ko. In Jesus' name. Kaya gusto ni Lord, at ang sabi ng Banal na Kasulatan, that you might receive, di ba? The year of the Lord's favor. At yung pabor ng Lord, kalayaan po yan. Jubilee year. Ibig sabihin, lahat ng area ng buhay natin, maging malaya. Sino po gusto maging malaya? Amen! Say amen. Amen! Kalayaan sa kasalanan, amen! Amen! Lalo-lalo na po sa mga kasalanan, di ba? Minsan sa cellphone natin, di ba, lumalabas na lang, meron diyang mga pornography, di ba? Hindi ka na pupunta hindi ka na bibili ng mga ano, hindi lumalabas. Kaya, ibig sabihin niya, ang daming tukso sa mundo na ito. Pero kailangan i-cast out natin in Jesus' name. Amen? Amen. Sa mo, amen. Amen. Ngayon, dadako tayo sa number 2. Mamaya, magpe-pray tayo ng deliverance. Sino gusto magpalaya? Amen! Kaya pag kayo nagpa-pray, maaari kayo masukan. Okay lang po yan. Sino nasa may sumuka rito? Yan ang ministry natin. Suka-suka. Sikat na sikat kayo yan sa mga politician. Eh may 3 team, isang suka team, sinusuka team, at isa sukat kain. Baka kaya deliverance na kailangan ng ating bansa, amen? Eh kasi nilagyan nila suka eh. Tayo pa naman ng mga deliverer, mga nagpapasuka, ano? Bakit? Yan yung mga toxin spiritual. Pag kinasaw, lalabas yan. Pero praise God, marami naman tayong plastic dyan. Saka tissue paper, amen? Kaya sa deliverance,
konting oras lang, papangit ka ng sandali. Pero pag natapos ang deliverance, mas maganda ka kaysa sa dati. Kaya tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo, ngayon mo na lang makikita ang itsura na yan. Amen. Sabi mo, amen. Eh, meron kami pinagpipray eh. Minsan ang karga ay duwende o kaya mga makukulam. No? May mga ang daming tigyawat sa mukha. Sabi, sino ka? Duwende. Sabi, isa naman may tigyawat sa tagakatar. Sino ka? Ako ang dating boyfriend niya. Ano lang mo sa kanya? Nilalagyan ko siya ng tigyawat para hindi na siya maibig ng iba. Alam niyo, 7 years, naubos yung pera niya, naka 700,000 siya. Naluma si Kalayan, tsaka si yung pala'y may kumukulang pala sa kanyang boyfriend niya dati. Ayaw siyang paligawan sa iba, kaya nilalagyan siya ng tigawan. Yung pala, sabi ko, ikaw, sakim ka. Kaya, ibig sabihin niya, minsan, gawa lang ng kaaway yan. Say amen? Kaya kapag meron kami pinag-pray ni Pastor Donna sa Japan, sabi niya, Pastor Donna, pag-pray niyo nga kami, ba't pumapangit ako? Maganda ako dati. Tapos pinag-pray namin, sige, taas mo talong kami mo. Sabi, demonyo ka ng kapangitan. Ang labas! Alam niyo, sumigaw? Alam niyo, ang sumigaw yung biyanan niya. Yung palang ilaga niyang hapon, pinahirapan siya, galit sa kanya. Kaya yung palang umarga sa kanya, yung matanda. Kaya pala siya mukhang matanda na, dahil ang karga niya matanda. Kaya tingnan yung katabi niyo. Meron ba kayong pinag-pray? Matanda naman, ang karga, dalagita naman. Kaya kahit may edad, gusto may ligaw pa. Meron naman kami nag-pray, bata pa, mukhang lola na. Yung pala, dinedicate siya nung lola niya makukulang. Kaya, praise God, kaya gusto ni Lord, masanctify ang ating buong buhay. Amen. Amen. Ngayon, ang pangalawa nating topic, dalawa na to. Balik tayo sa isa. Kaya, after ng deliverance, anointing with oil. Amen. Kasi kailangan natin ito sa huling panahon. Doon sa word natin kanina sa Acts chapter 4, verse 29. Ito ang prayer natin, lalong-lalo na sa huling panahon. Kasi ang labanan ngayon sa Kristyanismo, di ba, kalaban na rin natin pati baha ngayon. Lindol, sunog, ano pa, baha. Kung makita niyo yung mga sasakyan, mga bahay, naglulutangan. Pati lindol, pati baha, di ba? Pati yung mga apoy, mga strange po yan. Kaya God has given us the power to overcome lahat ng sitwasyon na yan. Say amen? Amen. Ang sabi nila, climate change daw. Alam mo, hindi climate change yun. Kailangan natin ang change of heart. Amen. Say amen. Amen. Kaya nililigaw ng tao, ng mundo, ang mundo rito, kailangan daw may climate change. Kaya pinupunduhan ng marami. Kaya ang tao, kahit ano gawin, hindi nagsisinap. Ang kailangan sa Bible ho, ang uladala niya sa tamang panahon. Amen. Diba sa Bible, sa Deuteronomy, sa Malakay chapter 3 verse 10, 8 to 10, kapag hindi nagbibigyan ng tithes, diba? Pag nagbibigyan ng tithes, nabubukas ang langit. O siya, pag hindi, sarado langit. Pag hindi sumusunod, yung lupain na masagana, nagiging tigang, ang langit sarado. Amen. Say amen. Amen. Kaya yung mundo natin ito, nakadepende yan sa mga pagsunod sa Panginoon. Kaya kung gusto mo lupain mo, tahanan mo, ingatan ng Diyos, praise God. Kailangan buhay mo sumusunod sa Panginoon. Amen. Ngayon, now, sabihin natin now. Now. Lord, consider that threats enable your servant to speak your word with great boldness. Sabihin natin, great boldness. Great boldness. Sino gusto maging matapang? Amen. Malakas ba ang loob niyo mag-share ng salita ng Lord? Amen. Kaya hingin natin yan, great boldness. Bakit?
Okay. Great boldness to preach the word. Nung kami nagsimula rito, sa park lang din kami nagsimula. Mga una po nun, mga taga-ano pa yun eh. Basta marami sila doon. Doon namin sinishare sa park. Doon namin pinasusukan. Pinapaligiran namin doon. May dala kaming plastic. Doon na rin po nagtitilipan. At nung dumami na sa park, napunta na kami sa Methodist Center. Ayan, kasama sila Tebanji, no? Nagsimula na yung church ng GCTD. At sa dami ng pinalaya, kaya marami pong napagpala. Amen? Amen. Ngayon, sabi rito, great boldness. Ibig sabihin yan, minsan pa, bibigyan tayo ng lakas ng loob ng Lord, mangaral ng salita ng Diyos. Sa ating pamilya, kamag-anak, sabi nga ng Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. You shall be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and outermost part of the earth. Kailangan po lahat, sabi mo sa araw na ito, magiging madaldal ka na. In Jesus' name. Say amen. Sino po rito madaldal? Sino rito lagi walang kibo? Praise God. Sabi mo, magiging madaldal ka na para sa Panginoon. Say amen? Amen. Kasi nakalagay po yan, Romans 1:16, di ba? I am not ashamed to preach the gospel of Christ, for this is the power of God for the salvation of those who believe. So everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. Yung mga mahal sa buhay, mga kapatid, mahal sa buhay, anak, asawa, yan ang una nating share ng gospel, amen? Kaya bago, pag nagpapadala kayo ng pera, bago tumanggap, kausapin nyo muna. Patanggapin nyo muna kay Lord, amen? Pag hindi nagtaas ng kamay, walang pera. Share natin ng gospel. Una, ipapanalangin nyo, pag-pray and fasting nyo, yung asawa, yung anak, para magkaroon ng change. Kasi ganyan din po kami dati. Yung aming magulang, nahirap ma born again. Kami ni Bishop Ted, ang uno na born again eh. Tapos yung aming nanay, ayaw ma born again. Nag-resalista pa nga eh. Pinagsasarahan kami ng pinto, madaling araw, nasa labas pa kami. Hanggang pinag-fasting namin siya, pinag-pray namin ng gusto. At nung naginip siya, nakita niya si Jesus. At mula nung na-born again, natanggal ang sigarilyo, natanggal ang alak, siya na po ang aming pinagsasara naman. Amen? Ginagantihan namin, ano. Ibig sabihin niya, ano, pag-pray talaga natin. Kung gusto natin ma-born again, sapagkat Acts 16:31, kapag ikay sumampalataya, ikaw at ang buong sambahayan mo, maliligtas. Amen. Say amen? Amen. Kaya pati probinsya nyo, kaya mag-iipon din kayo ng pampampansit. Amen? Para pag uwi kayo sa probinsya nyo, magpapansit kayo. At mag-imbitahin nyo sa Pastor Banji pag nasa Pilipinas. Preach, tapos bumili kayo ng maraming sabon, okay? Para maiwas kayo sa kulam. Okay? Amen. Lahat ng pupunta sa inyo kamag-anak, bigyan nyo ng sabon, isang piraso. Kasi meron kami pinag-pray dito eh, galing sa Pilipinas eh. Come out! Sino ka? Mangkukulam, tsahin niya. Ano ginawa mo dito? Nauwi sa Pilipinas siya, hindi man ako binigyan ng sabon. May sumasama ang loob. Kaya pag uwi kayo, dadagdagan niyo yung mga mga kapitbahay niyo, bibigyan niyo rin, okay? Sabi mo, amen. Sabi mo, great boldness. Great boldness. Kaya share natin lagi ang mga kakilala nyo rito, kapitbahay, kaibigan, sapagkat sila po ay biktima ng Satanas. At kapag hindi natin sila natulungan, kahit anong pera bigay mo, hindi natin masusustentahan sila. Ang kailangan nila, tagapagligtas si Jesus Christ. Amen. Say amen. Amen. Great boldness and strength in the hand to perform miraculous signs and wonder to the Holy One serving. And after they pray, the place where meeting was shaken. Kaya pag-pray natin, huwag ito ma-shaken, okay? Kayo lang, okay? Say amen. And they were all filled, kaya huwag kayo matatakot sa lindol. Amen. Ang pag-pray nyo lang, strength sa lindol, pinagbabawal natin sa lugar natin o sa Pilipinas.
Say amen? Amen. Pero yung lindol galing sa Panginoon, kakampi natin yan. Amen. Say amen? Diba sila, sila San Pablo, bilang Acts 16:31, diba? 16? Lumindol doon sa bilangguan. Walang nasaktan sa kanila. Bagkus nung lumindol at tanggalan tinikala, sa paa sa kamay, at lahat sila walang nasaktan. Earthquake yun. Amen. Kaya huwag ka matatakot sa earthquake. Yan, tinatakot ng Pilipinas. Merong big one doon na darating. Pero praise God, mas malaki ang Panginoon natin kaysa sa big one. Amen. Pagpipray lang natin yun kasi mga demonyo lang yan. Say amen? Okay. And they were all filled with the Holy Spirit. Lahat tayo mapuspos ng Holy Spirit. Sino gusto mapuspos ng Holy Spirit? Sino gusto? Sabi lang, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. I love you. Makinig kayo niya na. I love you, Holy Spirit. Sino po nakikinig nun? Eh kaya hindi mapakinggan kasi hindi ko kayo friend. Pag gusto nyo makinig doon, i-friend nyo ako, Pastor Lawrence Malangin. PTR Lawrence Malangin. Kasi nandun lang sa aking Facebook, Okay. Pakilala kayo, taga GCT Hong Kong kayo, ha? Para ma-add ko kayo. Okay? Kasi marami nag-add doon eh. Hindi ko na-add. Kasi magpapakilala kayo. Kasi marami doon. Forex. Maraming mga, kaya add kasi nga, maraming budol-budol dyan. They spoke, because of the Holy Spirit, they spoke the word of God boldly. Kaya ang sikreto para maging malakas ang loob natin to preach the word, we need the Holy Spirit. Amen. Lalong-lalo na ngayon. Kaya para lumakas ang loob mo, Holy Spirit, help me to share your word. Ano pa sabi rito? All believers were one in heart, one mind. No one claimed any possession of his own, but they shared everything they had. Sabi mo sa kapwa, share. Share. Ito mo lahat ng sa iyo, sa ating lahat. Lahat ng sa akin, akin lang. Okay. But share everything they had. Kung ano meron tayo, share tayo. At ang yan ang sekreto, ang taong mapagbigay, lalong yayaman. Amen! Pero ang taong tigam ang kamay, lalong naghihirap yan. Amen! Sino gusto magkaroon ng ministry of giving? Amen! Yan ay nakalagay po sa 2 Corinthians 9 to 15. The indescribable gift, yung mapagbigay ka. Lalo ka nagbibigay, lalo kang pasasaganayin. Amen! Meron po akong isang testimony. Meron po ako isang kaibigan na dating pastor yun sa Pilipinas. Napunta rin dito yun eh. Pero siya po ay naghanap ng trabaho sa Amerika. At nung pumunta sa Amerika, sabi ko, oy, pag nasa Amerika, magtatides ka? Amen. Tapos nasa Amerika na. Kinamusta ko, pastor, hindi ako talaga makapagtatides. Bakit? Ang kita ko lang dito, 1.4 lang. $1,400 a month. Eh di maliit lang yun. Sa Amerika. Pa rin. Sabi ko, mag-tides ka pa rin. Kahit konti lang, magbigay ka ng tides mo. Alam niyo ba nung nag-tides? After isang buwan, yung kanyang kita naging hindi, 4 times. Wow. Say amen. Amen. At maganda po naging position niya. At hanggang ngayon po, nagbibigay sa church. No? At nagtatight siya. Minsan, pag ako nagpapagawa ng church, nagbibigay din siya ng extra. Amen? Bigay siya ng bigay. At nagsimula sa wala, pero nung siya po ay natuto magbigay sa Panginoon, pinasagana siya ng Lord. Amen. Sa mga amen. Amen. Sa mga hallelujah. Hallelujah. Kaya, bigay lang tayo ng bigay. At ano po ang sabi rito, but share and with great power. Sabi mo, great power. Great power. Kaya lahat tayo bibigyan ng Diyos ng power. Amen. Dati tayo po ay dinideliver, susunod tayo na magdi-deliver. Amen. Dati tayo ang may sakit, ngayon tayo nga ay magpapagaling. Amen.
Say amen? Amen. In Jesus' name. Eh, pag mo sa Pilipinas, maglagay ka ng, ng karatula. Nagpapagaling ng lahat ng nakukulang. Nagdadwende. Pero walang bayad. Hindi tayo albularyo. Magpipreach ka sa mga mag-anak mo. Amen? Amen. Kaya pag may humingi ng tulong sa iyo, may sakit. Sige, bago kita bigyan, ano ba yung sakit mo? Pagpipray muna kita. Tapos mo dalawang kami sa mga demonyo ka ng sakit, labas. Magmamanifestation. Sino ka? Magkasimula na yung evil spirit. Kaya sabi rito, with great power. Kaya, dati power, dunamis power. Acts 1:8. Ngayon, dumami po ang mga threats, dumami po yung kanilang kalaban. Kaya binigay sa kanila great power. Nasa huling panahon na po tayo ngayon. Kaya ito todo ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ang mga believers, tayo po mga born again, bibigyan ng Diyos ng power to cast out demons. Mark 16 verse 15 to 17. Papatong kami sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Magsasalita ka ng ibang wika, kumakainom ka ng lason, hindi ka mamatay. Matuklaw ka man ng ahas. Pero huwag ka magpapatuklaw, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin ng great power, kaya nagpe-pray tayo na pataasin yung ating anointing. Say amen? Amen. Para kami rin po mga pastor, hindi kami tumitigil na nagpe-pray sa mga may sakit lang. Hanggang later on, ang dami po namin experience na inaangat ng Diyos yung anointing. Amen? Marami kami pinag-pray dati, maliliit lang. Pinag-pray namin tumangkad. Tumatangkad. Eh kaya pala maliit, ang karga, duwende. Meron din kami pinag-pray. Sabi namin, Lord, walang papasok sa langit ng pangit. Kaya Lord, pagandahin mo mga anak mo. Kaya meron siyang, God is also great dermatologist. Say amen? Amen. Kaya meron kami pinag-pray, lahat ng mga matataba. Sabi ko, lahat ng matataba sa harapan. At Lord, magkaroon po ng heavenly liposuction. Alam niyo, kumikiling nga dito. Pumayat. Amen? Sumo amen. Amen. Sumo hallelujah. Hallelujah. Meron din kami pinag-pray ng may sakit sa puso, barado yung puso niya. 1 million ang gagastusin. Sabi ko, ano ba gusto mong pag-pray sa inyo? Eh, gusto ko po, pagalingan ako ni Lord. Eh, sabi niya, 1 million daw yung gagastusin. Eh, gumagawa po siya ng sound system. Eh, taka nagtatricycle lang. Saan ako kuha ng 1 million? Eh, sabi ko, ano ba gusto mo? Repair o brand new? Amen. Sabi niya, Pastor, pag kasi repair, 3 buwan lang, depende sa sira. Depende sa gamit, masisira yung sound system. Pero kapag bago, 3 years, depende sa gamit. Kaya ano ba gusto mo? Eh, brand new po, Pastor, na puso. Sige, pag-pray kita. Pero bago tayo pag-pray sa puso mo, humingi ka muna ng tawad, magpatawad ka, tsaka i-deliverance ka muna. Kasi pag inoperahan niya, baka matitan mo. Kapag gagawin ng sama ng loob, may kinasaw, may slain. Tapos sabi ko, Lord, bigyan siya ng bagong puso. Nabuksan yung spiritual eyes niya. Nakita niya may lumabas galing sa langit. May tanong bakit? Tapos may tumutubok ng puso sa loob. Galing sa freezer, amen? Nilagay sa puso niya. After that, nung bumalik siya sa normal, magaling na magaling siya. Amen. Nagpunta siya sa doktor, nagpa-check up, yung puso niya, magaling na. Amen. Yan po ang brand new heart. Kaya, ngayon na 25 years na kami nakikita, yung puso niya, nakakakita siya sa poste, gumagawa siya ng sound system natin, pinagaling siya ng Panginoon. Amen. Sabi mo, amen. Amen. Kaya God will accelerate the power. Say amen. Kaya pag nagsalita ka, mangyayari. Kapag dinideklara mo, magaganap, ano ang prayer mo, bibigay ng Panginoon. Amen. Say amen. Kapag sinabi mong may bagyo, Lord, ipatigil ang bagyo. Amen. Say amen. Amen. Okay. Great power. Sabi natin, power! Power!
And sa ibang translation to, much grace, great grace. Ibig sabihin niyan, great blessings was upon them all. Kaya sa uling panahon, ibubuhos din ng Diyos ang pagkapala sa ating lahat. Amen. Magiging multimillionaire tayo lahat. Amen. Sino gusto maging multimillionaire? Amen. Isang dalawang kamay. Sabi mo, Lord, ako naman. In Jesus' name. Kaya ibig sabihin niya, lagay sa bag niyo, na si Lord ang pinagmumula ng blessings. Say amen. Amen. At para ang gagawin lang natin ay siyempre, nandiyan yung pagsunod sa Lord, pagbibigay, paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo and the blessings will come in. Amen. Kaya sapagkat pangako ng Diyos yan, I have come that you may have life and more it abundantly. Kukuman niyo yung blessing from the north, east, west, and south, pag-gising niyo pa lamang, lalo na pag pupunta kayo sa karagatan. Amen? Kukuman niyo blessings mula sa karagatan. Isaiah 60 verse 5, come to me in Jesus' name. Amen? Kaya pag napupunta ka sa dagat, huwag ka malulungkot-lungkutan. Lord, kailan ba darating ang partner ko? Nandun ka sa tabi ng dagat, sure ko yung dumating. Kaya, magpe-pray tayo kay Lord. Pag nasa... Say amen. Pag nasa bundok ka naman, sabi ni Psalm 51, lahat ng mga baka, ibon, lahat ng kayamanan sa bundok sa Kanya. Di ba? Amen? Kaya kukuman mo rin pag nasa bundok ka, lahat ng kayamanan sa kabundukan, come in Jesus' name. Say amen. Tatawagin lang natin yung blessings. Hindi puro trabaho. Meron din pagkakataon, you confess it, you declare it, you call it in Jesus' name. Amen? Sa mo, hallelujah. Hallelujah! Kay Pastor Donna nga sabi na, gold, silver, diamond, come forth. Alam niyo ba, minsan na Christmas party kami, inabutan siya ng diamond, na earring. Sa mo, amen. Amen. Kaya, blessing from the mountain. Kaya yung mga blessings po namin, nung tumawag sa amin, Pastor, nandito po ako sa Tagaytay. Bundok ng Tagaytay. Pununtahan namin, kinuha namin. Amen? Sa mo, amen. Amen. Kaya si Lord, gusto niya great blessings. Wala daw naghihirap sa kanila because of the Holy Spirit. Amen. Because ang Holy Spirit, yung power niyan is dunamis. Ibig sabihin ng dunamis, isa sa meaning niyan is abundance. Kaya yung Donya, Don at Donya, dyan po galing Donatus, Donya. Amen? Kaya kapag ang pangalan mo, Dona, mayaman yan. Kaya kasawa ko, Donya yan eh. Kaya pangalan ng misis ko, Donatina. Donya, kaya mayaman. Say amen. Kaya yung mga pangalan eh, Don, Donya, Dona, Donatus. Kayamanan niya, kasaganahan. Say amen. Kaya kapag ikaw nagpapapuspos ng Holy Spirit, praise God. Later on, sabi ng Bible, lahat ng mga mayaman, binenta yung extra ng bahay, extra ng mga lupa, dinala sa ilalim ng paan ng mga apostoles. At ang mga apostol ang nagdi-distribute ng blessings. Sa huling panahon, hindi po politician ang magdi-distribute. Ang magdi-distribute ay ang mga pastor at mga apostol. Amen? Amen. At ang gagamitin ng Lord ay hindi po yung mga politician. Ang gagamitin ni Lord, kayo yun. Amen. Say amen. Amen. Kaya we will become a blessing to our nation, to our community. Sa bawat lugar nyo, you will become a blessing. Amen. At ang Diyos ay nasa ating lahat. Amen? Amen. Kaya sa araw na ito, ihanda natin ang puso. Ano gagawin natin? Surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Bigyan tayo ng tawad. Sabihin natin, Lord, tinatakwil ko na yung kasalanan ko in Jesus' name. At maya-maya, pagtapos natin deliverance, ang prayer natin, great grace, great boldness, and great power to every one of us. Pero bago tayo magkaroon ng anointing na yun, ay mag-deliverance muna tayo. Amen? Amen. Sige, handa natin ang ating damdamin at puso.
buwan ng plastic, huwag nang alis sa buwan. Kasi hindi